Huling poste na paglalagyan namin walang pinagbago, ganun pa din, may solid pa din na bato. Hi mga mi, another day, another mini vlog. Tilapia at ginisang repolyo nga ang prepare ko nung lunch namin. Nabuhusan na pala kahapon yung dalawang poste mga mi, tapos kanina pagising ko natanggalan na rin ng forma. Sabi ni Mario para nga daw po mas matuyo ng husto mga mi at gagamitin pa yung mga forma sa ibang poste. Kaninang alas 3 ang prepare ko namang merienda namin is yung Nesty, tapos itong French toast gumawa ako. Minsan pag sinisipag talaga ako, nag-e-effort ako para sa memeriendahin nila mga mi. Mas masarap naman kasi talaga kapag ka nga po mainit yung memeriendahin, di ba? Habang busy sila, busy din akong gumagawa ng kakainin nila. Bale, pangalawang linggo na nga pala kaming nagpapagawa mga mi. Medyo tumatagal lang talaga kasi sa mga bato. Bawat paglalagyan kasi ng poste mga mi, sa ilalim may malalaking bato tapos solid pa. Pero yun nga, tiyaga lang, no choice tayo para nga naman matapos itong pinapagawa natin. Hindi na nga rin ako nakakatingin sa kanila ng matagal mga mi dahil yung lakas nila ubos-ubos talaga. Binibigay na nila yung buong lakas nila para lang mabitak itong bato na to. Halos ang paligid ng bahay ko bato talaga, ang dami, ang lalaki. Pero tsaka na nga nila papakialaman yan mga mi kapag ka nga po tapos na lahat ng poste. Buti na lang nakikisama yung binili naming pangbiak ng bato mga mi. Kahit maliit yan, nakikisama pa din. Tapos yung ibang mga gamit namin dahil hindi pa nga tapos yung pinapagawa ng kapitbahay, dun din muna namin nilagay. Okay lang din naman sa kanila mga mi at ang sabi namin lilinisin na lang nga pagkatapos. Hindi ko alam kung ilang linggo pa to pero go with the flow na nga lang tayo. Importante araw-araw gumagalaw at kumikilos. O siya, see you on my next mini vlog. Mag-ready tayo ng merienda nila ngayon mga mi, palitaw nga pala yung iluluto ko. Sakto kasi meron pa akong glutinous rice flour tapos hetot nilagyan ko na pa konti-konti ng tubig. Halu-haluin nga lang pala natin na ito mga mi hanggang nga po ma-perfect natin yung dough. Ganitong sakto na mga mi, pwede na nga po pala natin ito bilug-bilugin. Ito na naisip kong ipamerienda mga mi dahil nga mabigat din naman sa tiyan. Ganito nga po pala mga mi lahat ng nabilog ko kaya naman madami-dami din. Pinakulo ang tubig mga mi, hetot ilagay na natin isa-isa yung mga nabilog natin. Pag nagaantay na lumutang, iluto na natin yung sesame seed mga mi hanggang mag golden brown. Buti medyo maaga din akong nagising kanina mga min ay habol ko pa itong memeriendahin nila. Yung kinayod na nyog, nilagay ko lang sa food container mga mi at isa-isa ko na nga palang nilagay dito yung palitaw. Sensya na kayo, kinamay ko na mga mi, pwede na yan, malinis naman yung kamay ko and naglagay lang ko ng asukal tapos yung sesame seeds na niluto natin. Merienda na! Ay evil eye na nga ba ko kaya ganito ang nangyari? Ay mga mi, another day, another mini vlog. Content creator tayo, nag-vlog-vlogan na rin at wala akong ibang niche mga mi kundi ang buhay ko. Pinavlog ko yung daily routine na nangyayari sa buhay ko. Bago nga tayo mapunta sa panibagong pagsubok ng buhay ko mga mi, heto yung bato na talaga namang ang lalaki. Nubutas nila yan pa konti-konti gamit ang malaking barena mga mi tapos lalagyan ng malaking pasak, mamasuhin hanggang sa makonti-konting mabawasan yung bato. Alam niyo naman dito sa Baguio mabato talaga tapos part pa sa amin talaga namang malalaki na matitigas pa. Na nga tayo sa part na sinasabi nilang nai-evil eye na ako dahil nga lahat daw pinopost ko. Ngayon, alam nyo ba mga mi, patong-patong na talaga yung pagsubok. Pero heto ako, nagagawa ko pa rin mag-edit, mag-voice over at may pakita pa rin kung anong nangyayari sa buhay ko. Pan ko ba, hindi ko talaga maiwasan mga mi dahil gusto ko rin talagang maging inspirasyon sa inyo. Kung saan gaano man katigas ang mga bato na to, kung gaano man kapatong-patong ang mga pagsubok ngayon. Alam ko at naniniwala ako pagdating ng panahon at ng mga luha, sakit na nararamdaman ko ngayon, na meron ding araw na iiyak ako sa kagalakan naman. Kaya sa mga taong totoong naniniwala, sumusuporta, huwag kayong mag-alala, hindi ako titigil maganda man o pangit ang nangyayari sa buhay ko. Mahal ko tong ginagawa ko mga mi at dito ko lang din napapakita yung kakayahan na meron ako. Siguro nga talaga sa umpisa ang daming hirap, hindi talaga madali. Pero di ba nga sabi ng Lord, hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya? Niwala at manalig lang tayo mga mi, hetong pinapagawa ko, matatapos din to. Papatuloy ako kahit pa sa pinakamahirap na sitwasyon. O siya, hanggang dito na lang muna mga mi. See you on my next vlog. Bye-bye! Boy sa umaga, labor sa tanghali. Aba naman. Masyadong ginagalingan at sinisipagan ni Mario mga mi para nga po mabilis matapos itong pinapagawa namin. Lalo pag mga ganitong alam niya naman yung gagawin mga mi, talaga namang kukusa na yan siya. Meron kasi kaming target goal ngayong December mga mi kasi nga alam niyo na Christmas na. Diba sa palengke at dun siya nagtatrabaho, marami ng tao kapag nga Pasko na. Kaya naman itong kumpare namin, salamat at tumutulong na din tapos yung kapatid ni Mario. O nga pala, napatay na yung pangatlong poste
syempre tapos nagulong na rin ako ng barya at syempre pinaduguan ulit namin. Nyo ba may mga kababalaghan sa bato na to mga mi, pero nga Panginoon pa rin talaga ang tanging sandigan. Sa ginagawang dasal at pagpapadugo, yung nagtratrabaho na nga rin pala ang gumawa neto kaysa si Mario. Sobrang lamig nga lang talaga ngayon mga met, hetong anak ko medyo sinisinat, nakikisabay din talaga. Ang dami ko talagang itetestify pagkatapos itong pinapagawa namin mga mi. Oo, promise, see you in my next vlog.